Okay, purihin ang ating Diyos. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Shall we say amen? Amen. At tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng panalangin ng mga kapatid. Salamat sa pag-ibig ng bawat isa. Salamat sa patuloy na paglapit po natin sa ating Panginoon. Bago tayo dadako sa salita ng Diyos ngayong umaga, nais ko pong i-announce, ipaalala na rin sa bawat isa sa inyo. Now, this coming Sunday will be the last, Friday is the last Friday of the month. So, meron tayong physical meeting. At the same time, meron tayong overnight prayer. At the same time, gaya po na napagkasundoan ay magkakaroon ng workshop yung ibang mga kabataan, yung ating technical team. So, you have all the night para magkaroon ng workshop para po sa inyong mga ministry. Okay, so sana po ay makarating ang bawat isa at magdala kayo ng kape at mga snacks para maging maganda yung ating overnight prayer. Sa mga panahon kagaya nito, ang pinakamainam na gawin ay maghanda ng ating mga sarili sapagkat nalalapit na ang araw ng ating pag-alis. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay maging mapagbantay at manalangin upang kayo ay hindi mahulog sa tukso. At kasama sa pagbabantay ay ang pagpupuyat. Ang ginamit na salita sa wikang Tagalog ay dalawa. It's either magpuyat o kaya ay magbantay. At ang isang paraan ng pananalangin o kaya pagpupuyat o kaya pagbabantay ay walang iba kundi ang pananalangin. Okay, so lahat po ng kasama po natin sa overnight prayer magsabi ng praise the Lord. Yeah, so God bless you. So we are happy for that. Now, ngayong umaga, punta po tayo sa part number 2 ng ating series about Israel in Prophecy. So ito mga kapatid, yung ikalawang bahagi. At may mga bagay po rito na gusto kong talakayin. And our verse this morning is Zechariah chapter 12, verse 2 and 3. Now behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. Narito aking gagawin ng Jerusalem na isang tasang panglito sa lahat ng bayan sa palibot, at sa Huda man ay magiging gayon sa pagkubkob laban sa Jerusalem. Kung meron po kayong tasa sa bahay, hindi po yan ang ibig sabihin ng salitang cup of trembling o kaya ay yung salitang cup. Ginamit ang salitang cup of trembling 2 beses sa book of Isaiah, pero ang ipinapakita ng Isaiah ay yung tasa sa bahay po natin. Kaya lang naisulat yung verse 2 at tinukoy po rito ay isang tasang panglito. Hindi talaga ito larawan ng isang tasa kasi masyadong maliit yon. Isa lamang ang pwedeng humigop ng sabaw. Ang ibig sabihin ng salitang cup o kaya ay tasa po rito ay parang isang planggana na po pwedeng uminom ng sabay-sabay ang hindi lamang isa, dalawa, kundi mas marami pang mga tao. Verse 3. Now, and in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people, and all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. At mangyayari sa araw na yaon, okay, so ito ay isang prophecy and it is pointing to our time. Okay, so ito yung ating age na kinabibilangan. Aking gagawin ng Jerusalem na isang batong mabigat, sobrang bigat ng Jerusalem. Isa siyang batong napakabigat sa lahat ng bayan at lahat ng magsipasan sa kanya ay masusugatang mainam. At ang lahat na bansa sa lupa ay magpipisan laban sa kanya. Okay, gusto ko ipakita yung larawan, mga kapatid, ng dalawang bagay na yan sa susunod na slide. Yung cup of trembling, bagamat parang parang baso, kaya parang tasa. Wala akong makita kasi, mga kapatid, na tawang larawan sa Google. It should be a basin actually. And then you also have a picture of a burdensome stone or a heavy stone to carry. At ito ay sa sobrang laki, mahirap siyang buhatin. At kung pipiliting buhatin ng isa, 2, 3 tao, pwedeng ito ay magalaw po nila, kaya lang ang problema pwedeng bumagsak
din sa kanila. Now, ganito po ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa sitwasyong nararanasan po sa Jerusalem ngayon. Now, una, ang Jerusalem ay isang tasang malaki o kaya ay cup of trembling. At saka ang Jerusalem, issue tungkol sa Israel ay isang napakabigat na bato na mahirap pasanin. Naunahin po natin yung cup of trembling, ano ang ibig sabihin po nito. Sa lumang tipan po kasi, meron pong kaugalian na kapag sila ay iinom ng isang lason, at ito ay nailagay po sa isang tasa, na ibinibigay po ito sa mga tao kung saan galit, mga kapatid, ang isa. So ang pag-inom ng sarong ito o kaya ay tasong ito ay nangangahulugan ng pag-inom ng dakila at malaking galit ng Diyos dito sa lupa. Or it is simply the fury of the wrath of God. Mga kapatid, habang ang tao ay lasing, siya ay wala sa kanyang tamang katinuan, at tuloy-tuloy yung kanyang pag-inom ng alak. And while he is being intoxicated, nagiging dull yung kanyang mga senses. Now, tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom hanggang sa siya ay bigla na lamang babagsak at hindi na siya kailanman po pwedeng tumayo. Now, ganyan ang galit ng Diyos, mga kapatid, sa lupa, now dahil sa sila ay laban sa Jerusalem. Now, ang ibig sabihin, mga kapatid, dito sa point natin, now Jerusalem as a cup of trembling. Ang buong mundo ngayon, now they are intoxicated with this spirit of against or anti-Israel. Magmula sa Amerika, akala po natin walang mga Amerikano na against sa Israel. Napakaraming mga Amerikano na laban sa Israel. Lalo na yung mga kabataan. So, alam ko po na kayo ay laging naka-tune in kung ano ang nangyayari all over the world sa CNN, sa BBC o kaya sa ABC News. At lahat makikita po natin ay laban sa Israel, lalo na nung mamatay yung 200, sabi nila ay 500, okay? Sabi nila ay 400 na mga inosenteng civilian doon sa ospital na hindi naman talaga pinasabog ng Israel. So, right now, there is a growing sentiment among the people, and this is actually demons or spirit of devils na, shall I say, intoxicating the people. So sila ay parang mga lango sa alak, lasing sila dahil, mga kapatid, sa espiritu ng galit. At mga kapatid, now niloob ng Diyos na sila ay malasing, mga kapatid, ng galit na yan. Pero ang hindi nila alam, now they are being made to drink the cup of trembling. At itong sarong ito ay ibubuhos ng Diyos sa lahat. Kaya sinabi ng Biblia diyan, mga kapatid, na ang mga tao ay malilito, sila ay babagsak, at sila, mga kapatid, ay mawawalan na lamang ng malay at hindi nila na alam na sila ay sinira na pala ng Diyos. Okay, napakagulo ang sitwasyon sa Israel. Yan ang dahilan kung bakit ako ay nagkaroon ng ganitong series about Israel in Prophecy 2023. Yung nangyari po kasi noong nakaraang 2 linggo ay hindi pa naranasan kahit minsan. Alam po ninyo na ito ay worst sa lahat, liban lamang doon sa World War II o kaya ay Jewish Holocaust sa pamamagitan ng mga German forces ni Hitler. Pero ang isyong ito ay yung point number 2 natin, isang napakalaking bato na mahirap, mga kapatid, buhatin. How people wish that the issue in Israel will be resolved. But the truth is, it's a burdensome stone. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng katagang mabigat na bato,
Ito po ay kagaya ng practice din noon sa lumang panahon o kaya sa unang panahon na nagpapaligsahan yung mga lalaki kung sino ang malakas. At kanilang bubuhatin ng pagkalaki-laking bato, and then dadalhin nila sa isang lugar, mga 3, 4, 5 po silang mga kalalakihan, and then all of a sudden, because it's impossible to carry, now babagsak na lamang po sa kanila, and yes, they will be cut in pieces also. Masalimuot na issue, mahirap ayusin ang problema. Mahirap ayusin sapagkat hindi pera ang problema. Okay, hindi lamang religion ang problema. Mga kapatid, ang bawat isa ayaw mag-cooperate o kaya ay ayaw suko ng kanilang mga grounds. Ang Israel hindi isusuko ang Jerusalem. Ang mga Arabo ayaw isuko ang Eastern Jerusalem. Ang mga Muslim ayaw isuko ang Jerusalem sapagkat para po sa kanila ito po ay mahalaga. So, ang dami nang ginawang kung ano-anong peace covenant o kaya ay peace treaty o kaya ay accord, kung ano-anong accord, Oslo o kaya Abrahamic Accord, pero magulo pa rin. Bakit po magulo ang issue? Ang sabi po ng Biblia, ang issue sa Jerusalem ay isang burdensome stone. Ang dami ng digmaan, ang dami ng namatay sa magkabilang panig. At ngayon, mga kapatid, ay halos kulang 5,000 na ang patay sa mga Hamas. Samantalang 1,500 or more or less dito naman sa panig ng Israel. Kaya lang, magmula noong 1947 hanggang ngayon, mga kapatid, daang-daang libo na ang namamatay, ang dami ng digmaan, ang daming contention. Now, dito sa lupa na talaga namang tinaguriang the most troublesome spot. Wala nang mas magulong lugar. Mas magulo pa yan kaysa sa Basilan. Mas magulo pa yan, mga kapatid, kaysa dito sa China Sea. Magulo pa yan kaysa doon sa lugar ng Ukraine. Now, ito ang pinakamagulong lugar. Hindi lamang 100 taon, hindi lamang 1,000 taon. Okay, panahon pa ng lumang tipan, ang gulo na diyan sa Jerusalem na yan. Pero ang sabi po ng Biblia, ang ibig sabihin ng Jerusalem ay City of Peace. So ang Jerusalem ay City of Peace. Pero yan ang pinakamagulong lugar. Ang reason, because in the eyes of the Lord, now that is a very important city. Yan ang babalikan ni Jesus. Yan, mga kapatid, ang tinubuang bayan ni Jesus. Yan ang lugar na babalikan natin mamaya pag tayo ay bababa galing sa langit. At halos lahat, mga kapatid, ng kasaysayan diyan nag-umpisa. Ang huling digmaan diyan din gagawin. At ang tahanan ni Kristo at saka ng nobya ay diyan din gagawin sa lugar ng Jerusalem. Shall we say, praise the Lord? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Na paano po mariresolve po ito? Ano po ang solusyon, Pastor? Okay, tingnan po natin ang solusyon na ini-offer ng mga tao sa sanlibutan. Now, dadalawa lamang ang solusyon, mga kapatid, na ibinibigay po nila. At ito ay nakasaad dito, makikita po ninyo yung two-state solution. Okay, next slide, at saka itong kung tawagin po natin ay peace covenant. Tingnan natin yung two-state solution. Ano ang ibig sabihin ng two-state solution? Hatiin yung lupa, okay, upang ibigay yung isa doon sa mga Palestinians, at saka ibigay naman yung isa dito sa mga Israelita. Now, meron na pong kung tawagin po natin ay partition. Ang ibig sabihin ng salitang partition ay galing sa salitang part o kaya ay hatiin. Now, hinati na ng United Nations itong lugar na ito sa dalawa. Okay, yung isa ay sa Arabo o kaya yung isa ay sa mga Israelita. Pero hindi pa rin totally na-i-enforce itong kung tawagin po natin ay two-state solution. Sapagkat bagamat meron na pong territory na para sa mga Arabo at saka territory na para po sa mga Israelita,
okay, hindi pa rin gaanong nagwo-work itong two-state solution na ito. Hindi pa rin na ipapatupad talaga. At hindi ito pwedeng ipatupad. Now, on the next, yung isang picture, okay, ang pangalawa na solution dito ay peace covenants. Nagkaroon na ng kung ano-anong peace treaty, brinoker mga kapatid ng iba-ibang pangulo ng Amerika. Ang pinakahuli ay yung Abrahamic Accord. Ang nag-broker nito ay si Donald Trump. Pero magulo pa rin. At inaantay na lamang ng mundo na isang peace covenant o kaya peace treaty na ang magiging pasimuno ay hindi lang politiko, kundi isang religious person, okay, sa pamamagitan ng obispo ng Roma. Okay, at ito ay pansamantala na mag-work, pero sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, ayaw ng Diyos ang dalawang solusyong ito. Okay, number one, the reason, okay, pupunta tayo dito sa aklat sa book of, next slide po natin, okay, Joel chapter 3, verse 2. I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. So, yan po ay tungkol sa Armageddon, di ba? Okay, ang Diyos ay galit sa lahat ng bansa. Gusto ko makita po ninyo, okay, ang reason kung bakit po siya galit. And I will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. Yung old King James na parted my land ay nangangahulugang because they divided the land. Ang United Nation gumawa, mga kapatid, ng plano. Ang tawag dito ay partition of the land. Actually, yan ang word ng Biblia because they made a partition of my land. Tandaan natin ang Biblia ay para sa Israel at ito ay tungkol lang sa Israel. The Bible is always Israel and Israel. Now, Israel, the land, and at the same time, Israel, the people. At ang New Testament ay ganyan din. It is only for the church and the church. The church, the mystical body, and the church, okay, yung bawat miyembro nito, okay, yung individual na bahagi ng mystical body. So yan ang istorya ng Biblia. Okay, the old is about Israel and the new is about, okay, church and the church. So, ayaw ng Diyos, hinahati mga kapatid ang bayan niya. Okay, now let us go to the other. Why the peace covenant is not the solution. Okay, Daniel 9:27. And he shall confirm the covenant with many for 7 years. Ang ibig sabihin ng 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. So the Pope of Rome will broker a peace treaty. And then ang sabi po ng Biblia, just like what the prophet said, in the middle of the 7 years covenant, okay, ibibreak niya yung covenant at pahihintuin ang pang-araw o yung araw-araw, okay, na hain doon sa templo. Are they going to restore the temple worship after the rapture? The answer is yes. Bahagi ba ang 144,000 ng temple worship? The answer is no. Sapagkat hindi po pa atras ang 144,000, okay, sila ay paabante. Ang ibig sabihin, they will recognize Christ, okay, as the sacrifice for sin at hindi po yung daily sacrifices na handog na susunugin araw-araw. Tingnan po ninyo yung kulay yellow dyan. Even until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate. Ang ibig sabihin, magpapatuloy po ito hanggang doon sa kasiraan. And when they shall say peace and safety, and then sudden destruction shall come. Ang ibig sabihin, okay, merong peace covenant, pero ito ay temporary, hindi yan ang solution.
Ang tamang solution, mga kapatid, ay ang pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, siya ang mag-uumpisa ng isang pamahalaan na ang lahat ay masaya. Okay, siya ang mamamahala doon sa Jerusalem. Uupo siya bilang hari ng Israel at uupo siya, ang sabi ng Biblia, sa luklukan ng kanyang amang si David. Jesus, the son of David, will reign for 1,000 years. Yan lamang ang susi ng kapayapaan. Shall we say amen? Hindi po hatiin ng lupa, hindi rin sa pamamagitan ng peace covenant, kundi sa pamamagitan ng pagdating ng Prince of Peace. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Shall we say praise the Lord? Okay. Now, these are the things that we covered. In the next slide, you can see that we covered now 3 important prophecies in the Bible now last week. Now, first is Psalm 83. Okay, second is Isaiah 17. And then third is Jeremiah chapter 49. So, pag titingnan ninyo lahat yan, mga kapatid, yan yung mga bansa na as of now, active po sila na laban sa Israel. Well, of course, Jeremiah 49 is Iran. Ang Isaiah 17, yan ang Syria. Okay, yung Psalm 83, andyan dyan, mga kapatid, yung iba't ibang mga Arab nations, kasama yung mga grupo-grupo nila, Hezbollah, okay, Hamas, etc., Islamic, yung Muslim Brotherhood, tinalakay na po natin noong nakaraan. So, habang tinitingnan natin itong 3 prophecy na ito, makikita natin, no, Turkey is not involved. Pero ang Turkey, isa yan sa laban sa Israel. Okay, na makikita natin ngayon at maging sa Biblia, sa Lumang Tipan. Now, pangalawa, ang Egypt. Okay, ang Egypt, yung Yom Kippur War, alam natin, kasama dyan ang Egypt. Okay, ang Egypt. Okay, Pastor, saan ang Lebanon? Ang Lebanon, nandito din siya sa may Psalm 83. Ang Egypt, may mga terorista na ibang mga grupo ando doon sa lugar ng Egypt. Border lang kasi yan eh. So, yung iba doon ay identified dito sa Psalm 83. Pero itong Isaiah 17 ay exclusive na prophecy tungkol sa Syria. Okay, at saka itong Jeremiah 49 ay exclusive na prophecy tungkol, mga kapatid, sa Iran. God is going to break the bow of Elam. Ito po yung lugar kung saan doon pinapawalan yung kanilang mga missiles at pawawalan yung missiles later on. Okay, so we are going to move on to the next slide para makita po natin ang isang principle na napakahalaga bago tayo mag-aral. I'm going to teach you, okay, yung principle ng application when it comes to Babylon or the northern country. Tingnan natin sandali ang Jeremiah 6:22 hanggang dito sa 23, and I read. Okay. Thus saith the Lord, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. 23. And they shall hold on bow and spear, and they are cruel and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion. Now, ang Jeremiah isinulat bago dumating ang Babylon o kaya si Nebuchadnezzar. Shall we say amen? So, kung tatanungin po ninyo kung sino yung north country diyan sa 22, it's Babylon. The king of the north is Babylon. Okay? At nagkaroon ng prophecy si Jeremiah, 70 years sila ay sasakupin ng Babylon. Ilagay po natin sa susunod. I guess it's 25 verse 8. Ang sabi diyan, Therefore, thus saith the Lord of hosts, because ye have not heard my words. Verse 9. Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord,
Nebuchadnezzar, the king of Babylon. So, in-identify na ngayon kung sino ang king of the north. Babylon. My servant. Alam po ninyo, napakasama ng Babylon. Ipinaliwanag natin noong nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, okay, ang mga Assyrians, pakinggan niyo maigi, at saka mga Babylonians, practically galing sa isang lugar na occupied ngayon ng Iran at saka Iraq. Okay, how cruel they are. Let me explain. Kasi yung Assyrians, nilupig yung 10 tribes. Alam na ninyo yun as believers. Yung mga Babylonians, nilupig yung 2 tribes. Now, ganito sila kalupit. Kapag sila ay lumusob, walang awa sa kalaban. Kaya makikita natin kung anong spirit meron ng mga Hamas. Okay, how violent they were in the Bible. Ang sabi po ng Biblia, okay, sila ay nagkakasiyahan habang nilulusob ang house of Israel at saka ang house of Judah. At mga kapatid, sorry doon sa salitang gagamitin ko. Huwag po kayong masyadong maapektuhan. Pero kinukuha yung bata. Ha? Hindi lang bata, pati mga may edad. At meron po sila, mga kapatid, tulis na stick. O kaya ay kahoy, o kaya mga kapatid, isang metal na nasa lupa. Kukunin yung bata. I'm sorry, masyadong disturbing yung description. O kaya yung kanilang mga nabihag. And then, yes, yun nga mga kapatid, kanilang tutusukin yun sa pamamagitan ng, sa pamamagitan ng stick na nasa lupa na sobrang tulis. Okay, matutuhog yung tao, mamamatay, mangingisay sa kanyang, hanggang sa kanyang kamatayan. Okay, ganun, walang respeto sa buhay, walang habag. Sila ay napaka-brutal, kung gaano kabrutal ang ginawang pamamaslang. Nagpinugutan yung ulo ng mga bata, okay? At sinunog yung mga bata, at naiwan pa yung patalim na isinaksak sa dibdib ng mga bata, okay, na nakita po natin yung larawan na yan, kaya lamang blurred, di ba? Okay, ginawa yan noong October 7, 2023 ng mga Hamas. So, ito ay walang iba kundi yung mga Babylonians. Now look, ito yung Babylonians. Sino ang mga Babylonians? Si Nebuchadnezzar ang king of the north. Now tingnan ninyo uli yung verse 9. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servants. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Nebuchadnezzar, kasi ang daming meaning ng pangalan yan eh. Ang isang meaning ay servant of God. Paano ang isang servant of God? Ang ibig sabihin, si Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, siya ay tool upang gamitin ng Diyos to punish Israel for her idolatry. Okay? Look. Let's move on to the next slide and look at this quote. Laodicea Church Age. Watch Russia. Sabi ng prophet, watch Russia, the king of the north. Watch Russia, king of the north. Watch Russia, king of the north. Bakit inulit-ulit yan? Because that is the warning of God in 1933. 1933, mga kapatid, halos 90 years ago. Sabi na ng Holy Spirit sa prophet, okay, sabihin mo, okay, watch Russia. Now, there is something in Russia, the king of the north. How come it is not Babylon? Now, Babylon, listen, is the modern-day Iraq o kaya Iraq. Persia, Iran yan eh. Pero pag sinabi mong Babylon, now yan po yung modern day na Iran sa ating panahon. Pero ang Iraq wala yan eh.
Hindi na siya relevant. Hindi na po siya significant. Pero isang bagay ang totoo. Kapag nag-aral ka ng geography sa lumang tipan, okay, ang Iraq o kaya ang Babylon ay nasa north ng Jerusalem. But at the same time, ang Russia, mga kapatid, kunin mo yung mapa. Ilagay mo, mga kapatid, yung tuldok doon sa Jerusalem. At gumuhit ka papunta ng north. Okay? Now, dire-diretso yun, tatama ka mismo sa Russia o kaya sa Moscow. So, ang ibig sabihin, listen, now Russia is also in the north of Israel. Okay? Napunta tayo sa susunod na slide. Nangangahulugan, when you say kings of the north, tingnan po ninyo how to use this in prophecy. Okay, sa nakaraan, kapag ang tinutukoy ay tungkol sa literal Israel, ang tinutukoy diyan ay ang Babylonians o kaya mga Assyrians na ang hari ay si Nebuchadnezzar, hari ng mga Babylonian. Saan makikita sa lumang tipan ng mga talata tungkol sa Day of the Lord, tungkol sa World War III. Lahat ng mga nangyari sa Israel, okay, now yun ang gamit natin para ipakita kung ano ang mangyayari sa World War III. Bakit? Okay, when Babylon invaded Israel, that is the day of the Lord. Pero ito pa rin ay pwedeng gamitin kung ano ang mangyayari, mga kapatid, sa Day of the Lord o kaya sa araw ng paghuhukom. Sapagkat the same scripture could be used, pero ang iyong application, hindi ang Babylon. Kundi ang gagamitin natin na King of the North ay Russia. Shall we say amen? And then because the scripture says multiple, hindi lamang dual ang meaning, okay, pwede nating spiritualize lahat ng mga bagay. When it comes to religion, o kaya when it comes to attack to the church, then the king of the north will be Babylon, mystery Babylon. Revelation 17. That's the Catholic Church, right? Okay, shall we say, praise the Lord? So with these things in our mind, okay, tandaan natin, when we say Babylon, okay, it could refer to, okay, literal. It could refer to Russia. Sapagkat ang mga Ruso, tandaan po ninyo, mga kapatid, sino sa inyo nakakita na ng Russian na ngumingiti? Ang daming komedyanteng Amerikano. May mga komedyante din ng mga Ruso, pero seldom you can see a typical Russian na hindi seryoso. Yung mata nila iba, di ba? Pag titingnan ka, parang laging galit, parang kakainin ka ng buhay. At ang mga Ruso, sila ay napaka-brutal. Sila ay mga ferocious class ng tao. At wala silang puso, mga kapatid, sa human rights na yan. They are heartless and they are very vicious. Kita po ninyo, nung isang araw, ang nakakatawa, okay, galit ang China, galit ang Russia. Alam niyo ba kung bakit galit ang Russia? Sapagkat ang sabi, ang daming inosente na namatay doon sa ospital. Anglican Hospital yun eh, na kung saan 500 ng patay, ibinintang, mga kapatid, sa Israel. Pero hindi pala Israel ang may kagagawan po nito. So ang tanong, anong ginawa ng Russia sa Ukraine? Hindi ba siya nagpasabog ng ospital? Hindi ba ang daming namatay, mga kapatid, na mga civilians sa Ukraine? Who is going to teach Israel morals? Russia? Of course not. Sapagkat no, Russia is even guilty. Okay? Hindi ginawa ng Israel, ginawa ng Russia, mga kapatid, sa Ukraine. Ilang ospital ang sumabog, ilang bahay ng mga civilians, mga kapatid, ang binagsakan ng mga missiles, and then here is Russia preaching morals against Israel. Di ba? Yan ang pinakamalaking uri ng hypocrisy sa linggong ito na nangyari. Okay, let's move on to the next slide.
Now, look at the timeline. Ang ibig sabihin, meron tayong apat na timeline diyan, 36, 37, 38, and 39. Anong ibig sabihin po ng Ezekiel timeline na yan? Okay, when it comes to the prophecy ng Gog and Magog, okay, now ito po ay napakahalagang makita po natin. So, before 38 and 39, ang 38 and 39, syempre, ang paglusob ng Russia sa Israel na, I am afraid, we cannot cover this up this morning because of too many introduction, I mean. Okay, so we go to 36 before 37. Then we will go to 37 before 38 and 39. And then tingnan ninyo mga kapatid yung apat na mga chapters na yan, because between 37 and 38, yan yung ating panahon. Nasa saan ka ngayon? Now, look at the timeline. Now, you are between 37 and 38. Okay, so we will start. Let's start. Ezekiel chapter 36, verse 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness, okay, from all your idols will I cleanse you. Okay, 36. Now a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Ayaw ng Diyos ang pusong bato na hindi makadama. Hindi pwedeng isulat ang salita niya sa pusong bato. Sapagkat ginawa na ng Panginoon yun eh. Wala pang isang araw, mga kapatid, pagkatapos isulat, no, tinapon ni Moses, inihagis ni Moses, okay, pagkatapos ibigay sa mga Israelita. Because the Word of God can never be written in a stony heart of man. Kaya ang sabi ng Bible, I am going to give you a heart of flesh. Di ba? Hindi mo mararamdaman na ang Espiritu ng Diyos ay nagre-grieve if it is not a heart of flesh. May mga bagay, mga kapatid, na hindi kailangan ng scripture. Hindi kinakailangan ng quote. But you know it is wrong. Sapagkat hindi lamang nangungusap ang Diyos sa konsensya ng tao. Kapag ang puso natin ay marunong makiramdam, ang puso natin, mga kapatid, kung ito ay tumitibok lamang ng maayos, okay? At hindi siya malayo sa puso ng Diyos, now we can feel what God feels. Sabi ng Bible, and grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. So, mga kapatid, you can feel if the Spirit of God is grieved. You will be the most sensitive person if you are a Christian. Shall we say amen? Anong ginawa ng Panginoon? Nilinis ka sa pamamagitan ng tubig. That's the Word of God. Hallelujah. Washing of water by the Word. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So, inisprinkle niya yung tubig sa atin. At ang sabi ng Panginoon, malinis ka na. Malinis ka na. 27. And I will put my spirit within you. Okay, ibalik mo nga sa 26. A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you. Yung new spirit, nagkaroon ka ngayon ng new nature. Naging makadiyos ang iyong kalikasan. Dati-dati, ikaw ay punong-puno ng bisyo. Ngayon, nasusuka ka sa bisyo, ayaw mo na. Di ba? Kapag may isang Kristiyanong mahilig sa bisyo, okay, para siyang uwak. Okay, pwedeng kumain, mga kapatid, ng pagkain ng kalapati, pwedeng kumain ng maruruming pagkain.
Pero tandaan mo, hindi ka para doon. Kalapati ka. Kapag kakain ka ng isang bagay na madumi, tandaan mo, wala kang apdo. You cannot digest that. You will surely die. Shall we say amen? So, walang apdo yung kalapati, hindi siya po pwedeng kumain ng anumang bagay na mapait. Anumang kapaitan sa buhay will surely kill you. And it will kill the influence of the Spirit of God. Kaya ang sabi ng Bible, lisanin natin lahat ng envy, lahat ng bitterness, lahat ng hatred, lahat ng gawa ng laman. No, it will kill us. It will kill us. So meron na tayong bagong katangian. Iba na yung ating bisyo. Yung bisyo natin, fellowship na lang eh. Yung bisyo natin, salita ng Diyos na lang. Ang naging bisyo natin, mga kapatid, ang pagdadalo ng gawain, yan ang magandang bisyo. Right? At inalis na nga yung pusong bato, naging pusong laman, hindi pusong mamon. Iba yung pusong mamon. That's too sensitive. Okay, pero pusong laman, yan ang maganda. Bakit, mga kapatid? Now, ito ang puso na nakakaramdam sa nararamdaman ng Diyos. And let us look at verse 27. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Okay, that is not your spirit. No, that is God's Spirit. Okay, that is the baptism of the Holy Spirit. And you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Pero ang gagawin ng Holy Spirit, it will not only lead you into all truth, it will cause you to walk in His Word. Siya yung nagpapagalaw. Siya ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa salita ng Diyos. Amen. 28. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Listen, look at verse 28. This is not Israel. This is not Israel. Israel is 37, Israel is 38. Now, Israel is 39, but 36 is not Israel. Let us look at the next slide. Tingnan po natin. It is the church. That is Ruth going back to the homeland. Amen? Okay, after the famine, okay, Ruth will go back to the homeland in the time of the harvest after World War II. Okay, nagtapos ang World War II ng 1945. So 46 pataas, ano ang nangyayari? Okay, that is the revival of the church. Ruth in the homeland. So before we go to 38, let's go to 36. Hindi magkakaroon, mga kapatid, ng Russian invasion sa Israel hanggat hindi muna nagkakaroon ng revival ang church. May iglesia ngayong umaga, mga kapatid, na pinupuno ng salita ng Diyos. Okay, sinusulat ng Diyos ang kanyang salita. Actually, hindi naman sa kanilang mga puso, hanggang doon sa kanilang mga isip. At ang sabi ng Panginoon, at hindi na kayo tuturuan ni numan, sapagkat nakasulat na sa inyong mga isipan ng aking salita, at hindi na ninyo kailanman makakalimutan pa. That's the church and that's the bride. Palakpakan natin ang Panginoon. So, since this is timeline, so we will go to 37 because we are done with 36. Let us look at 37. I'm sorry, medyo long reading on 37, but bear with me. Verse 1. The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Kung puro buto, ang ibig sabihin, patay to, Brad. Hindi ka makakakita ng buto sa ospital, makakakita ka ng mga kalansay sa sementeryo. Verse 2, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry.
Ibig sabihin, ito yung libingan po nila. Saan mga kapatid ito makikita? Sa luwal na dako. Okay, iba-ibang lugar dito sa mundo kung saan pinagpapatay yung mga Jew, sila ay tuyong-tuyo. Verse 3. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Mabubuhay pa kaya yung mga buto na to? Di ko alam. Alam mo, Panginoon. Verse 4, again he said unto me, Prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Verse 5, Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Yung verse 5, tinan niyo maigi, yan ay prophecy until now, hindi pa fulfilled. Now, there is partial fulfillment, but not, full fulfillment. Verse 6, And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Verse 7, So I prophesied as I was commanded. Tingnan po ninyo yung verse 7. Shall we say, praise the Lord? Shall we say, amen? As I prophesied, there was a noise. I hate a church that is so silent. Kasi pag walang noise, walang life. So, the Bible says, and there was a noise, and behold, a shaking. Nagkaroon ng lindol. Yung nangyayari sa Israel, lindol yan. More than intensity 8 yan. When you say earthquake o kaya shaking, hindi lang mga kapatid yung pag-ugan ng lupa, okay, yung digmaan, that is also an earthquake. Okay? Ano yung verse na tayo? Nawala yung aking ano. Verse 7, And the bones came together, bone to his bone. Verse 8, And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Parang voltage 5 eh. Okay? Bone upon bone to his bone. At saka, mga kapatid, yung mga buto, nagdugtong-dugtong, nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman. Nagkaroon ng laman. Okay, sabi ng Biblia, ito ay nabuo. Nabuo. Let us read verse 9. May verse 9? Okay, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na sila po ay nabuo, ang butong ito ay tumayo bilang army. Pero, still, ang sabi ng verse 8 diyan, wala pa ring breath. Yung breath kasi, ito'y ibibigay after the rapture. Ang ibig sabihin, they will be born again as a nation, okay, sa Great Tribulation period, pag alis mo sa lupang ito. Pero ngayon lamang, ay meron na po silang kung tawagin ay political revival. For us to understand, let us look at the timeline. So now, this 37 is about the birth of Israel. Now, as a nation, okay, kung ang 36, nakikita po natin itong harap, dito sa harap, that is the return of, okay, that's Ruth going to the homeland. Okay, ang 37, that is Naomi back in the homeland. You know what I mean? When I say Naomi, we are referring to the nation of Israel. Halos sabay. Nagkaroon ng revival ang church as spiritual revival, at nagkaroon din ng revival ng Israel, pero ang revival niya ay political. Kaya ang sabi po ng Biblia, bone to bone, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, at tumayo bilang army, pero wala pa siyang hininga. Okay, ang Israel, she is now a member of the United Nations. Isa na siyang republic, at nakawagayway na yung 6-point Star of David, the oldest flag in the world. So ang Ezekiel 37 ay birth of Israel as a nation. Okay?
So, dito na tayo sa pinaka main subject natin, which is the prophecy of 38 and 39. Okay, let us go to the next slide. Ezekiel 38 at saka ang 39, tandaan natin, now ito ay after the rapture. Okay, question and answer. Okay, 47. Will the prophecy of Ezekiel 38 and 39 be fulfilled before the rapture? The prophet said, I think not. I think the next thing we look for is the rapture of the church. That's when Gog and Magog comes down, is the Russian armies who comes in after. In short, punta tayo sa sunod slide. Magkakaroon muna ng rapture. Between 37 and 38 is the rapture. Between 37 and 38 is Revelation 10. So, 36, 37, okay, tsaka 38, 39, okay, sa gitna ng dalawa na yan, magkakaroon muna ng ministry ang Revelation 10, verse 7, may prophet na lalabas, may message yung prophet na ito, may church na tatanggap, at saka yung church ay kukunin, magkakaroon ng rapture. Okay, pag hindi nagkaroon ng I'm sorry, rapture, walang Ezekiel 38 and 39. Okay, tingnan po natin. So, there will be rapture. So, ang Ezekiel 38 and 39 ay before the rapture. Now, meron dalawang Gog and Magog. Gog and Magog, after millennium, iba yon. Pero may Gog and Magog, now, before millennium, after the rapture, yan yung ating pinag-uusapan. So, ang magandang tanong, ganito, Pastor, yung bang nangyayari ngayon sa Israel, papasok na ng Ezekiel 38, 39, o kaya Ezekiel 38, 39 na ba ito? Hindi pa. Kasi andyan ka pa. Pero ito po ay mga bagay-bagay, okay, na maaaring mag-contribute para magkaroon ng Ezekiel 38, 39. Alam po ninyo, mababalitaan, makikita po ninyo sa balita ngayon na halos buong mundo matindi ang galit sa Israel. At alam po ninyo ang mga Hezbollah, yan ay mas matindi sa Hamas. Ang isang pinoproblema po ng Israel at saka ng Amerika, baka makisawsaw na rin siya sa digmaan. At ang Hezbollah ay meron pong halos 150,000 na mga missiles, walang ganyan na missiles ang mga Hamas. Mas marami, mga kapatid, armas ang Hezbollah. Kaya iniingatan po ng Amerika na hindi makisama itong mga Hezbollah na ito. Pero it is going to happen. Hindi po pwedeng daan ito para hindi na makontrol ang problema. At ang sabi po ng propesiya, pinag-aralan natin, awit 83, magkakagulo talaga, brad eh. Magkakagulo. While we pray for peace of Jerusalem, we cannot pray for peace of the world. Magkakagulo talaga. Okay? Now, let us go to the next one. We are going to read the verse. Next. Ayan. So, I'm sorry. Ano yung scripture natin? Ezekiel 38 verse 10. Now, look. Hindi natin ituturo ng buo ang Ezekiel 38. Now, we will just give you an eye view. Okay? Now, let us read verse 10. Thus saith the Lord God, it shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. Magkakaroon ng evil thought ang Russia. Now, ano ang evil thought na to? 11, and then thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely. All of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. So yan yung kanyang isang kaisipan. Sino yung tinutukoy dyan sa verse 11? That is Israel. After the rapture, now Israel will dwell in safety, okay, without borders, without walls,
at ang sabi ng Bible, without bars nor gates. And then mag-iisip ngayon ng Russia ng isang evil thought. Now, what is the evil thought? Here's what the prophet said. Next. To take spoil, ang sabi mga kapatid ni Ezekiel, and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, Israel, and upon the people that are gathered out of the nations, that is Israel, which have gotten cattle and goods that dwell in the midst of the land. So meron siyang iniisip. Samsam. Isa lang naman mga kapatid ang maganda sa Middle East Langis lang Wala nang iba. Well, it is not gold, but yes, we know that oil is actually the black gold. Di ba? Kailangan, mga kapatid, ng lahat ng bansa ang langis. Okay, tingnan natin ang statement ni Brother Branham. Sa next slide. Okay, next slide. The angel of the Lord. Ang sabi niya, when Russia goes down to get that oil, look out. That's all she needs. That's what the prophet said it would do. And we are ready for them. For it then. So that's all what she needs. Ang ibig sabihin, anong kukunin mo dyan sa Middle East? Kukuha ka mga bato? Hindi naman yan kagaya ng LA na andiyan mga kapatid, ang mga andiyan sa Silicon Valley, ang mga kailangang gamit para po sa mga computers. Hindi, walang ibang natural resources mga kapatid. Ang number one na nasain ng Russia, okay, that's all she needs. That's the oil. Yung mga Muslim, masyadong mayabang. Mali daw si Moises kasi kumanan siya. Pag kumaliwa siya, labas ng Egypt, ay papunta siya sa Saudi Arabia, maraming langis. Kumanan siya, pumunta siya sa Israel, walang langis. Yun ang akala nila. At ngayon lang na-discover, yung langis pala doon sa Saudi Arabia, hindi pala ulo, buntot lang. Isipin mo kung gaano kayaman pala ang Israel. Natural gas, ang dami. Okay, deposito ng langis, ang dami. Okay? Pero kukunin nila yan sa Great Tribulation. Next slide. Next quote. Question and answer. This is 1954. They will come right down. Now, the cities of the world, Russia will come down and say, we just got to have that stuff. That's uranium and everything down here, we got to get it. Mga kapatid, yan naman yung nasa ilalim ng Dead Sea. Ang pinakamalalim na lugar sa buong mundo ay yung Dead Sea. Sapagkat parang imbudo, yun po yung pinakamalalim. Ang ibig sabihin, habang gumagalaw ang mundo, ang lupa, lahat ng mga deposito ng mga minerals na mahalaga, ando doon mga kapatid sa ilalim ng Dead Sea. At yan ang sinabi ni Brother Branham, ang daming uranium. Fuel pa rin yan, panggatong pa rin. Kagaya ng oil, kagaya mga kapatid ng langis o kaya gas. See? Okay, next slide. Okay, look. So, dito ako magtatapos. I'm going to explain one prophecy about Egypt. Now, ang Egypt, isa yan mga kapatid sa major enemy ng Israel. Bagamat ngayon, meron silang peace treaty o kaya covenant, pero alam po natin na ang Egypt, andiyan yung Muslim Brotherhood At mga radikal ang marami mga Muslim dyan sa Egypt. Okay, nakita ba ninyo kahapon yung unang 20 truckloads ng mga relief goods, pagkain at tubig, galing po yun sa mga sa Egypt, no? At nasa border yung mga nasa border ng Israel ang Egypt. Magkapit-bahay po sila. Excuse me. At may prophecy sa Egypt kasi enemy ng Israel yan Yan yung umatake sa kanila nung Yom Kippur War. Okay? Now, let us look at this prophecy because next time when we go to Ezekiel 38 and 39 in details,
Now, madadaanan natin kung bakit si Egypt wala sa kasama ng Russia na lulusob sa Israel. Okay, 46, let us read verse 7. Okay. Shall we say, praise the Lord? Who is this that cometh as a flood, whose waters are moved as the rivers? Verse 8, Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers. And he said, I will go up and will cover the earth, and I will destroy the city and the inhabitants thereof. Nakita ni Jeremiah. At 2 beses binanggit. Ang Egypt ay parang Nile River, it will rise like a flood. Flood is persecution. Okay, so ito ay ang people of Egypt, they will invade the land that do not belong to them. At ang kanilang motive, andiyan sa verse 8, to destroy the city, Jerusalem yan, and the inhabitants thereof, yan yung mga Israelita. Though itong prophecy ito ay nangyari noon, this prophecy will happen again. Kaya lang iba ang kaganapan. Ang pagkakaiba, involved ang Babylon noon, pero magiging involved naman ang Russia ngayon. I hope you have prophetic eyes to see and prophetic ears to understand. Look, so they will invade Israel, okay? Kasi ang gusto ng Egypt, siya yung mauna. Nagpapaligsahan ang mga Muslim nations o Arab nations, sino ang unang makakatalo sa Israel? Sapagkat siyempre, na ito ay maglalagay po sa kanila sa pedestal among Muslim nations. Verse 9. Come up, ye horses! Siyempre, hindi yan literal na kabayo, mga military hardwares yan. Unraged. Okay, malapit na tayo magtapos. Just listen. Ye chariots! And let the mighty man come forth. Meron siyang kasama. And the Ethiopians, Africa yan eh. And the Libyans, Libya yan eh, that handle the shield. And the Lydians that handle and bend the bow. So, andyan ng Africa, andyan ng Libya, at saka andyan ng Turkey. Ang Lydia, okay, na binanggit dyan, that handle and bend the bow, now that is no other than Turkey. Ang Turkey, kasama sa Ezekiel 38-39 na lulusob sa Israel. So ito yung mga army, makinig. So Egypt, okay, kasama yung army ng Ethiopia, kasama ang army ng Libya at saka ng Turkey, okay, lulusob sa Israel. Ano kaya ang magiging outcome ng kanilang paglusob? 11. Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. Ano kayang sakit yan? Tandaan natin na walang cure ang sakit sa nuclear radiation. The nations have heard of thy shame, and thy cry had filled the land. For the mighty men had stumbled against the mighty, and they are fallen both together. So, makikita natin, yung invading army, hindi ito Ezekiel 38-39, before Ezekiel 38-39, Egypt, okay, Libya, Ethiopia, at saka Turkey, makikita ito ng buong mundo na sila ay lulusob. Kaya lang, now, they are going to be destroyed. Merong bigla, mga kapatid, na bansa na lalaban sa kanila. Pastor, is it Israel? No, not Israel. Let us jump to verse 20. Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh. It cometh out of the north. So may pagkawasak. Saan nanggagaling? Nanggagaling, mga kapatid, sa north. Pag binasa mo yung buong chapter 46, sa 2, sa 6, sa 10, sa 24, binabanggit bansa galing sa north. Sino itong bansa na galing sa north? Sa panahon na yan, okay, sa panahon na yan, dumating ang Babylon at sinira ang Egypt.
But this prophecy will be repeated again. Pero sa panahon na yan, okay, it is the bear. It is Russia. Gog. Gog and Magog. Okay? Ano ang kanyang gagawin? Okay? Siya ay bigla na lang makikialam. Huwag kayong makikialam sa Middle East. Huwag kayong makikialam sa Israel. Sapagkat akin ang Middle East. Interesado ako sa Middle East. Huwag kayong makialam. Akin lang yan. Ano effect? Verse 21. And also, her hired men are in the midst of her, like fattened bullocks, for they also are turned back and are fled away together. They did not stand because the day of their calamity was come upon them, and the time of their visitation. Look, shall we say, praise the Lord? Ethiopia, now Libya, okay, Turkey, ang kasama ng Egypt. Pero ang sabi dyan sa verse 21, okay, tinawag silang hired men. Nanonood ba kayo ng ng update ng digmaan sa Russia at saka sa Ukraine? Yung how do you pronounce that? Wagner. Pag binasa mo, Wagner, pero they pronounce that as Wagner. Wagner. Di ba? Wagner, Wagner, pag binasa mo. Okay, pero ang tamang pronunciation, kung hindi ako nagkakamali, Wagner or Wagner. I stand to be corrected. No, sino to? Ito yung mga lumaban sa ISIS, Ito mga kapatid, yung mga mercenaries. Ibig sabihin na ito ay hindi mga armies, okay, private sila ng mga kumpanya ng mga sundalo, pero hindi sila army ng isang bansa. Yan yung ginagamit ni Putin, okay, sa digmaan sa Ukraine. Okay, sa iba-ibang mga digmaan, mga kapatid, dyan sa Middle East, yan po yung mga inuupahan niya. In short, hired men. Kasama mga mercenaryo. Kasama mga kapatid yung mga mercenary. Pero anong sabi po ng Biblia? Okay, in panic, okay, sila ay bigla na lamang na tatakbo. Ang sabi ng Bible dyan, they are turned back and they are fled away together. Apektado sila, yamang sila ay naniniguro na hindi mananalo sa Russia, immediately, they are going to switch side. Instead, kakampi na ngayon sa Russia. Kasama Turkey. Kasama Libya. Kasama, mga kapatid, ang Ethiopia. Itong Egypt, maiiwan. Pero ang Egypt ay sisirain. Ang daming kasalanan ng Egypt. Ang daming kasalanan ng Egypt sa Old Testament. Okay, at ngayon, sisingilin siya ng Diyos. Okay, verse 22. So magsiswitch ng alliance itong tatlo. Okay, Ethiopia, Libya, at saka Turkey. Kaya pag nagpasa ka ng Ezekiel 38:39, kasama si Turkey, kasama si Libya. Kasama ng Russia. Ibig sabihin, ganito pala nangyayari. After the Great Tribulation, bago magkaroon ng Armageddon, si Egypt lulusob sa Israel, okay, haharang si Russia. Sisirain niya si Egypt. Okay, iwanan si Egypt, ni Libya, at saka ni Turkey, at saka ni Ethiopia, at kasama na ngayon ni Russia, itong tatlo, pupunta sa Israel. And that's what the Bible says in Ezekiel 38:39. Okay, verse 22, tingnan po natin yung magandang detail nito. The voice thereof shall go like a serpent, for they shall march with an army and come against her with axes as hewers of wood. Lahat ng binabasa natin, military symbol. Ano ba ang sound ng ahas? The hiss of a serpent. Parang makikita mo, okay, magkakaroon ng problema sa kanilang communication system. Lahat naman ng digmaan ngayon, brad, hindi naman na po gaya ng World War I.
Hindi na sila gumagamit ng garan. Hindi na po sila gumagamit ng mga lalo na espada o kaya ay pana. Hindi eh. High-tech na ang digmaan ngayon. Di ba, bigla na lamang sasabog ang isang bomba o kaya ipapalit pa rin ng isang missile. Okay, lahat yun kontrolado ng kanilang mga satellite. So yung communication system, yung satellite system nila, maaapektuhan. So this is modern times. Jump natin sa 25 and 26 before we end. The Lord of hosts, okay, the God of Israel said, Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods and their kings, even Pharaoh, and all them that trust in him. 26, and I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, into the land of his servants, and afterward it shall be inhabited as in the days of old, saith the Lord. Saith the Lord. Kita ninyo yung 25, makinig, punishment. 26, after punishment, then the land shall be inhabited. Isipin natin maigi bago tayo magtapos. So there is punishment in 25. Okay, at meron pong mangyayari after punishment sa 26. So the big question is, what is the punishment? So hindi ito Babylon, ito ay Russia. So this is Russia now. Punta tayo sa Ezekiel 29:11 to 13, our last scripture. Ezekiel, ilagay pa po natin dyan sa verse 9, yung umpisa niyan. Verse 8. Look, palapakan nga natin si Lord. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I will bring a sword upon thee, and cut off man and beast out of thee. 9. And the land of Egypt shall be desolate and waste, and they shall know that I am the Lord, because he had said, The river is mine, and I have made it. So this is about Egypt. Okay, verse 10, Behold, therefore, I am against thee, and against thy rivers. I will make the land of Egypt utterly waste, and desolate from the tower of Seir, even unto the border of Ethiopia. Okay, next verse, 11. 11. No foot of man shall pass through it. Ito na po yung punishment ng Egypt. Nor foot of beast shall pass through it. Neither shall it be inhabited 40 years. Millennium na, wala pang nakatira sa Egypt. Millennium na wala pang nakatira. Ang sabi ng Bible, and I will make the land of Egypt now desolate in the midst of the countries that are desolate. And her cities among the cities that are laid waste shall be desolate 40 years. And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries, yet thus saith the Lord God. Gusto ko lang mga kapatid, i-conclude. It is going to be radioactivity that will make Egypt uninhabitable for 40 years. Hindi siya po pwedeng manahanan, 1,000 taon ng kapayapaan, si Kristo ay namamahala sa lupa, pero yung unang 40 taon, walang tao sa Egypt, sapagkat hindi po ito po pwedeng panahanan. Ngunit, after 40 years, ang sabi ng Bible, mga kapatid, the land shall be inhabited again. Bakit po hindi pwedeng panahanan? Dahil ang sino mang tao natitira doon sa lugar na yon ay tiyak na magkakaroon, mga kapatid, ng salot. Siya ay magkakaroon ng karamdaman, po pwedeng cancer o ano paman, dahil po sa nuclear bomb na ilalagay ng Russia doon sa Egypt. Ang sinasabi ng scripture ganito. Okay, as I call musicians to please prepare and come. Okay, don't mess up
Okay, don't mess up with Middle East. Yun ang sinasabi ng Russia. Okay, sapagkat gustong-gusto ng Russia kontrolin ang Middle East. Sapagkat andiyan ang mina ng langis. Okay, Middle East is mine. At sino mang makikialam diyan ay sigurado na lulupigin ng Russia. At ang Russia, mga kapatid, as she marched with allied nations against Israel. And then, mga kapatid, maraming mamamatay na mga Russians, pero maraming Israelita din na mahihirapan, mamamatay. Yung nangyari na atake ng mga Hamas sa Russia, sa Israel, mauulit ngayon. Multiply that a couple of times. Rape of women, o kaya mga kapatid, murder of the elderly, murder of the babies, lahat mauulit in greater scale. At sila ay iiyak sa Panginoon. And when they cry, as Jesus said, you shall say in that day in desperation, blessed is he who cometh in the name of the Lord. At habang sila'y magpipray ng ganon, hallelujah, aantayin yung Messiah na dumating. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Then Messiah will come down. And it is going to be the second coming of Jesus Christ. Lahat ng bagay na ito, hindi natin nadaanan. Pasalamat tayo sa Diyos. Before the first atomic bomb, hallelujah, will fall, we will begin. Kaya anong inaantay po natin? Kung meron pa po kayong bagay na dapat na isuko sa Diyos, tanggapin na po ninyo ang Panginoon. Malapit na po ang pag-aagaw. Kung hindi pa po kayo nababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang dito sa mga kapatid na naririto sa Original Faith Assembly, sa mga kapatid po natin sa Facebook Live, kung sino man sa inyo na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, o kaya hindi pa nababautismuhan ng Espiritu Santo, seek the Lord while there is time. Darating ang panahon, then it is going to be late. Tandaan po natin, when the rapture comes, walang nakakaalam. Yan ang tanging pag-asa. Hallelujah. Anumang bagay na maaaring magbigay sa atin ng disqualification para hindi mapasama sa pag-aagaw, ating isuko. Linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon upang maging malinis ang ating mga damit pangkasal sa Kanyang harapan. Shall we say, praise the Lord. Hallelujah. Handa ka na ba na humarap sa Panginoon ngayong umaga? Kita mo kung anong mangyayari sa lupang ito, walang pag-asa. It could be this year or next year. It could be today or tomorrow. Rapture is imminent. It will come anytime. Ang importante, handa ka, hindi ka naghahanda pa lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. Amen. Praise be the name of the Lord. Shall we say, praise the Lord? Amen. We are going to sing Changing Dimensions. Amen. Tayo ay magpapalit na ng dimension. Hallelujah. Para po tayong yung paalis ng bansa. Si Moy uuwi na, babalik na sa Japan mamayang gabi . Bago umalis, daming checkpoint na dadaanan . Di ba? Ang dami. Bago ka pumunta doon sa gate, ang daming papel, ang daming kung ano-anong checkpoint, kung ano-anong security measure. Hallelujah. Ganyan ginagawa ni Lord sa atin. Pero hindi tayo papunta sa isang bansa, papunta tayo sa langit. Papunta tayo doon sa ating theophany. Oh, blessed be the name of the Lord. Glory to God. Sabay-sabay tayo magpuri sa Diyos as we give Him our praises. I look over the land and see, pondering the prophecies of things that are to be, and how they pertain to me. I see the junction of time wherein man's destroying himself again by the vision of the word